sa Finding Hope with Ami. Happy New Year! Sana magkaroon tayong lahat ng masagana at pinagpalang bagong taon. Yun ang inaasahan nating lahat. Yun ang gusto nating lahat. Pero ang realidad dito sa mundong ito, may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga pangyayari sa mundo na ito na hindi pa rin magaganda, na hindi natin gusto. At bukod doon, meron din tayong mga sarili natin, mga alalahanin, mga problema, mga pagsubok sa buhay. Kaya palagi tayong nagiging anxious, nag-aalala, nagwo-worry, natatakot tayo. Pag gano'n ang sitwasyon natin, ano ba ang dapat natin gawin? Okay? Basahin natin ngayon yung sinasabi ng Panginoon sa aklat ng Philippians chapter 4, verses 6 hanggang 8. Pero unahin natin yung nasa verse 6. Sabi dito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ay ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. Alam niyo po, itong verse na to, hindi ito suggestion Command ito. Utos ito. Inuutosan tayo ng Panginoon na huwag mag-alala sa anumang bagay. Na ipag-pray daw natin lahat ng pangangailangan natin. Diba? Dahil kasi, ba't niya sinasabi yun? Kasi gusto niya lumapit tayo sa Kanya. Kung ikaw ay isang magulang, tapos alam mo namang problema yung anak mo, tapos hindi nagsasalita sa'yo, hindi nagsasabi sa'yo, hindi humihingi ng tulong sa'yo, ano ang mararamdaman mo? Ganyan din ang Panginoon sa atin. Gusto niya, huwag tayo mag-alala. Gusto niya, ilapit natin sa Kanya mga problema natin. Kasi gusto niya, tulungan niya tayo. Gusto niya, huwag tayong mahirapan. Ang gusto niya, maging masaya tayo. Tapos, ano pa raw ang gagawin? Sabi dito, mag-pray ng may pasasalamat. Ano? Kahit na hindi pa na-answer yung prayer ko, magte-thank you na kagad ako kay Lord. Yes, kasi yung thanksgiving, pagpapasalamat, pagpapatunay yan na meron tayo pananalig sa Diyos, na meron tayong faith sa Kanya. Diba? Halimbawa, sa nanay mo, sabihin mo, Ma, bukas gusto ko lang ulam natin, munggo at saka pritong galunggong na malutong. Kahit na hindi sumagot ang mama mo, narinig ka lang, tinignan kang ganyan, sabihin mo lang, thank you, Ma! Alam mo, kinabukasan ng nanay mo, iluluto ka. At saka siyempre, yung puso mo, expectant na yun Yay! At kinabukasan, makikita mo, yun nga ibibigay niya sa'yo. Bakit ka nagpasalamat nang wala pa? Kasi alam mo, tunay na gagawin ng nanay mo para sa'yo. Ganon din kay Lord. Mag-thank you na tayo kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. At alam natin na ibibigay niya, syempre as long as makakabuti sa atin, makakapagpasaya sa atin, hindi makakasama para sa atin. Tuloy natin. Alam ba sabi sa verse 7, kapag ginawa ninyo ito, ano yung kapag ginawa ninyo ito? Yun, yung manalangin ng may pasasalamat. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip ninyo dahil kayo ay na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Ano? Bibigyan ako ni Lord ng peace? Kapag ako nag-pray, tapos nag-thank you sa Kanya, at saka ano yung sinasabing kapayapaang hindi kayang unawain ng tao? Alam nyo, nung unang kinikilala ko ang Panginoon, hindi ko naintindihan itong kapayapaan na hindi maunawaan ng tao Tapos in-explain sa akin na ito palang kapayapaan na kahit na daw marami kang problema, ang daming kaguluhan sa paligid mo, meron kang peace sa puso mo, meron kang kapayapaan sa isipan mo. Alam nyo, nangyari na sa akin yan Dati, takot akong sumakay ng eroplano. Kahit na next month akong sasakay ng eroplano, ngayon pala may anxiety na ako, natatakot ako. Tapos minsan, sumakay na nga ako ng eroplano, pray ako ng pray. Bigla ba namang nagkaroon ng turbulence? Talagang ganyan na ganyan. Yung mga stewardess, nagsiupuan na, nag-seatbelt ng lahat. And then, yung cart ng pagkain, yung tray na ganyan, pag nagsiserve sila, talagang tumama na sa kung saan-saan. Bug, bug, ganyan. Ako nakaganyan lang. Wala yung takot ko. Meron akong peace. Noong mga oras na yon, hindi sumasakit yung dibdib ko.
Yung mga oras na yun, parang hinawakan ng Panginoon Diyos ang puso ko. Grabe. Kaya sabi ko, ito pala yun. Yung peace na transcends all understanding. Yun talagang kapayapaan na hindi maunawaan. Okay? Pero paano, Miss Ami? Kung lahat yan ginagawa ko na, di ba? Nag-pray na ako, nag-thank you na ako. Bakit nagwo-worry pa rin ako? Paano na? Ano gagawin ko pag ganon? O, tingnan natin. In susunod na verse, ano sabi dyan? Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Ayun, isipin natin palagi yung mga bagay na mabuti. Nagising ka ngayon, di ba? Mabuti yan. May pagkain ka, mabuti yan. Nakita mo ang araw, mabuti yan. O, kapuri-puri. Naku, meron tayong Diyos na nag-aalaga sa atin. Purihin natin siya. Ang dami niyang ginagawa para sa atin. Purihin natin. Ay, praise God. Ngayong araw na to, may pagpapala akong narinig. Meron akong natanggap na maliit na regalo. Diba? Purihin natin siya. Tapos isipin din daw natin yung mga bagay na totoo. Alam nyo, dati may nabasa ako Akala ko yung totoo sa isip ko, lahat. Pero pag sinabi mo palang totoo, kailangan nangyayari na. Kapag hindi pa nangyayari, hindi raw totoo yun. Ibig sabihin, yun daw worry ka ng worry, hindi pa totoo yun. Kasi nungalingan yun na nilalagay ng kalaban sa isipan natin, kaya natatakot tayo. Para ka daw yung pag-worry, para ka, di ba, alam nyo naman siguro to, para ka daw nasa rocking chair, galaw ka ng galaw, worry ka ng worry, pero actually, wala nangyayari. Wala kang napupuntahan. Nandun ka pa rin sa iniisip mong takot na yon. Kaya ang sinasabi dito, huwag natin isipin yung mga hindi totoo. Yung mga totoo lang ang isipin natin. At karamihan daw, may nabasa din ako, na kapag yung mga worries daw, isipin mo lahat ng halos winori mo in the past, karamihan dun, hindi naman nangyari. Kaya huwag na mag-worry. Isipin din yung mga marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Doon sa mga bagay na yun, doon tayo mag-focus. Maging grateful tayo sa lahat ng magagandang bagay na binibigay ng Panginoon sa atin. Maging mapagpasalamat tayo. Yes, importante yun. Alam niyo sa akin, pag kami mga taong nabigyan ko lang kahit na konting pagpapala. Halimbawa, meron ka binigyan ng isang tinapay, tapos nag-thank you sa'yo galing sa puso, tao sa puso. Alam niyo, pag nakita ko ng ganun, ay, ang sarap bigyan ng tinapay ito. Sa susunod, bibigyan ko to may palaman na. Tapos nag-thank you na naman, ng, alam mo, na-appreciate yung kahit na simpleng bagay na ibinigay natin. Alam niya, sa susunod, sabi ko, bibigyan ko na to ng may kasamang dessert, pagkain na, may inumin pa. Yung ang sarap bigyan kasi na-appreciate yung ginawa mo, yung binigay mo, yung tulong mo. Alam nyo, ganyan din si Lord sa atin. Yung kapag tayo binibigyan niya ng kahit na simpleng pagpapala lang, pagkatapos nagpapasalamat tayo, nagiging masaya tayo, na-appreciate natin, natutuwa siya. At kapag na-appreciate natin yung mga ganung bagay, kahit na maliliit, bibigyan niya pa rin tayo ng mas sigit pa kaysa doon. Diba, sinabi nga sa salita niya, yung napapagkatiwalaan sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan niya rin sa malaking bagay. Kung yung maliliit na bagay, na-appreciate mo, bibigyan ka niya ng mas malaking bagay. Kung hindi mo sinasayang yung mga maliliit na binibigay niya, pinagpapahalagaan mo, pagkakatiwalaan ka niya sa mas malaki pang bagay. Pero balikan natin yung verse 7. Ano bang sabi doon? Yung kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip ninyo dahil kayo ay na kay Kristo Jesus. Yun pala ang susi ng lahat. Diba? Sasagutin ng Panginoon lahat ng kahilingan natin kung tayo ay na kay Lord Jesus. Siya ang susi. Makapangyarihan siya, mahal niya tayo. Walang imposible sa kanya. Pero, yung kapangyarihan niya, yung powers niya, walang effect yun. Walang bisa yun kung hindi tayo mananalig sa kanya. Kung hindi tayo magtitiwala sa kanya. Yung kapangyarihan niyang yun, ang kalakip nun, pagtitiwala sa kanya.
Kailangan meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Si Jesucristo ang binigay ng Diyos Ama para nun masagot ang lahat ng pangangailangan natin dito sa mundo. Sa pamamagitan lang ni Jesucristo, makakakonect tayo sa ating Diyos Ama. Siya lang ang susi, kapatid. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo sa mundong ito, anuman ang kailangan mo, anuman ang problema mo, isa lang ang sagot dyan, kapatid. Si Lord Jesus Christ lang. O kapatid, kung gusto mo magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, kung gusto mong ipagkatiwala ang buhay mo sa Kanya, hindi lang yung darating sa hinaharap, kundi yung ngayon, pwede nating tanggapin si Jesucristo sa iyong buhay ngayon para magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya at magkaroon ng kasiguraduhan at kaayusan ng buhay mo. Simple lang to, kapatid. Ang importante, meron tayong pusong mapagkumbaba. Aminin natin na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Na makasalanan tayo, na kailangan natin ng kapatawaran. Na kailangan natin ng Diyos para maging maayos ang takbo ng buhay natin dito sa mundo. Kaya kung gusto mo, kapatid, ipagkatiwala ang buhay mo sa Panginoon Diyos, halika, sabayan mo ako sa prayer na to. Sundan mo lang ako. Maikli lang to. Ang importante, galing sa puso mo. Panginoong Jesus, maraming salamat sa regalo mong kaligtasan. Tinatanggap ko ang grasya mong ito. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Tulungan mo ako na mas makilala ka ng lubusan, na mas maunawaan ko ang mga kaparaanan mo, na sundin ko ang mga pinag-uutos mo. Tulungan mo ako na magtiwala sa iyo ng lubusan. Naniniwala ako na hindi mo ko iiwan magpakailanman tulad ng pangako mo. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, ito ang dalangin ko. Amen. O, pagpe-pray kita, kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Maraming salamat sa bagong taon. Maraming salamat sa dinami-dami ng mga pangyayari dito sa mundo. Nandito pa rin kami. Nagsusurvive pa rin kami. Lord, itinataas ko sa iyo ang kapatid ko na nanonood ng video ito ngayon. Hindi ko po alam, Panginoon, kung anong pinagdadaanan niya, kung anong sitwasyon niya ngayon. Pero Panginoon, ikaw, alam mo ang lahat-lahat tungkol sa kanya. Tulungan mo po siya, Panginoon, na masunod ang salita na pag-aralan natin ngayon. Na huwag mag-alala sa kahit anong pamang bagay, Panginoon. Na matutunan niyang lumapit sa iyo, idulog sa iyo lahat ng pangangailangan niya. At magkaroon ng tiwala sa iyo na kapag lumapit siya sa iyo, Panginoon, sasagutin mo ang lahat na ito. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Tulungan mo siya, Panginoon, na laging manalangin sa iyo at magkaroon ng pasasalamat dahil napakaraming bagay sa buhay niya ang dapat talagang ipagpasalamat. Tulungan mo rin siya magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, na hindi basta-basta mauunawaan ng kahit na sino, Panginoon, dahil ang aking kapatid ay nasa iyo ng ngayon, Panginoon. Tulungan mo siya na masolve lahat ng mga problema niya, ng mga pinagdadaanan niya, na makita niya na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na hindi sinungaling, ikaw ang Diyos na nangangalaga sa kanya, ikaw ang Diyos na lagi niyang kasama, at ang Diyos na laging babantayan siya, iingatan siya, at hindi siya pababayaan magpakailanman. Sa iyong pangalan, Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Sana po napagpala kayo ng ating episode ngayon. Again, maligayang bagong taon at pinagpalang 2024 sa inyong lahat. Blessings!